What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Salamat po sa patuloy na suporta at sana pagpapalain po kayo ng Panginoon. Ngayon, pag-usapan po natin ang alimasag. Bakit pag umangat ang tao, madami ang nagagalit sa'yo? Kahit dati mo pa naman ginagawa or ugali mo naman na talaga noon, kailangan mo ba magbago para sa kanila? Hindi na bago ang may nagagalit sa'yo. Dahil sa umaasenso ka, pero sasagutin natin to sa perspective ng isang business owner. So, kung excited ka na, don't forget to like and subscribe. Comment ka na kahit anong comment, kahit anong gusto mo sabihin. Basta mag-comment ka. I-appreciate ko yun. So, let's go. Start na tayo. Ang may papayo ko sa'yo, okay, magbabago lang tayo sa isang bagay kung gusto o nire-require tayo ng customer natin. At kung yung pagbabago na yun ay para sa ikaka-improve na binigay natin sa value natin sa kanila. Wala tayong magagawa. Kailangan natin magbago. Kasi ang goal natin ay maibigay sa customer mo yung needs niya at kailangan natin masatisfy yung customers natin. Pero kung magbabago ka para lang sa tao, sa mga tao na dinadrag ka pababa, hindi mo kailangan magbago. Para sa kanila, okay, hindi mo kailangan magbago. Sila ang kailangan magbago. Pwede naman natin sila turuan para magbago. Pero mahirap yun, lalo na kung matigas ulo nila or may pinapaniwalaan sila. Pinaninindigan nila. May kasabihan nga tayo na you can teach the old dog a new tricks. Parang ganun lang yun. Kasi di mo na sila matuturuan magbago dahil sa stick na sila sa kung nasaan sila. At kung ano ang alam nila, kaya ang gagawin nila, ikaw ang hahatakin nila pababa. Kasi di nila alam, di nila kayang i-improve. Di nila kayang mag-improve sa sarili nila. Isa pang point is yung sinabi niya na may pinapatamaan lang naman siya. Suggestion ko, wag na gamitin na lang, wag na natin gamitin. Okay? Yung oras natin sa mga may katuturan. Dahil sa bagay na wag natin sila pag-aksayahan ng panahon. Be productive na lang tayo para patuloy ang pag-asenso. Ang ibig kong sabihin ay huwag na tayo magbigay ng oras. Huwag tayo magsayang ng oras sa mga ang tawag ng scrub mentality. Yung dinadown ka. Okay, mag-focus tayo kung saan tayo mag-focus na magiging maayos. Okay, yung buhay natin. Okay? Kaya, itong si Mia, isa sa mga kilala ko na Wonder Woman, Wonder Business Woman, ibang klase ito. Kaya saludo ako dito. Excuse me. Tandaan nyo din na success is the best revenge. Doon sa mga taong nangahatak sa'yo, pababa. Kung nakita mo naman yung isang tao na hinahatak ka pababa, okay? Kasi ang Diyos magbibigay naman ng discerning spirit eh. Hingi tayo ng wisdom sa Panginoon kung sino yung taong humahatak sa iyo pababa. Okay? Dahil alam na natin kung saan tayo magpo-focus. Hindi natin sila papakailaman, okay? Sabi nga nila, focus on your business. Okay? Mag-focus ka sa sarili mong business, huwag sa sarili lang business. Dahil baka hatakin ka lang pababa. Okay? Kaya tayo, huwag tayong maging alimasag. Okay? Huwag tayong maging kagaya ng iba ng crab mentality. Kung merong tumataas, okay, may successful na nangyari, okay, palakpakan natin sila. I-congratulate natin sila. At pag tayo rin naman, okay, pag tayo ay umaangat, tas andyan sila ng crab mentality, hayaan lang natin sila. Okay, kasi sinasayang lang nila yung oras nila sa atin. Okay? Kasi may time din po na ako na-experience ko rin na ramdam mo yung hinahatak ka pababa. Kumbaga, ayaw ko nilang maging successful. Ako po na-try kong magkaroon ng empleyado. Na-try kong magkaroon ng sariling office. Na-try ko kung paano ako magkaroon ng magandang buhay kasi may pera. Na-try ko magkaroon ng isang grupo, okay, na ako yung tinitinangalan nila
na-try ko rin na pumunta sa ibang lugar. Nakapag-explore ako. Nakapunta ako sa isang lugar na mag-isa ko lang. Kaya kong palamunin yung sarili ko. Alam nyo ba, that time, nung medyo okay ako, nasa taas ako that time, yung parang ibang tao, especially yung malapit mo, sila yung mahatak sa'yo. Nakakalungkot yung ganong sitwasyon. Na nasa taas ka ngayon gusto ko nilang hilain pababa. Ang masakit pa doon yung ine-expect mo na susuportahan ka. Na pag nasa taas ka na, ikaw ang congratulate ka nila. Pero ang reality, hindi talaga. Okay? Expect the unexpected. Kaya kung ikaw, papataas ka na, papasuccessful ka na, ibalik mo yung glory sa Panginoon. At the same time, expect mo na yung tao na may inggit sa'yo. At hilahin ka na lang pababa. Okay? May time na gano'n nangyari sa buhay ko. Okay? Hanggang dumating yung time na bumagsak ako. Tapos, siyempre, naging matuwa sila. Okay? Kasi, andun yung inggit. Alam niyo ba, envy is the biggest sin, okay, in this world. Kaya wag tayong mainggit. May balance natin yung ugali natin, yung attitude natin. Pagpray natin sa Panginoon na kapag merong isang successful na tao, congratulate natin. At kapag tayo, magpakumbaba tayo. Dahil ang secret lang para tayo ay laging nasa taas, ay lagi tayong humble. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Especially, sa Panginoon tayo tumingin lagi. Dahil ang Diyos lang din naman, sabi sa Bible, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Magpakumbaba tayo. Dahil naniniwala ako sa verse na yon na ang Diyos ang magtataas sa'yo. At hindi ka nila kayang hilain pababa kapag ang Diyos yung nagbibigay sa'yo, okay, ng karangalan at para maitaas ka. Be humble. Okay? Huwag tayong maging kagaya ng iba ng crab mentality. Pag na-discern natin, layo tayo sa kanila, hayaan natin sila. At kasi, yun, sabi ko sa inyo kanina, you can teach an old dog a new tricks. Hindi natin sila kayang turuan dahil may paninindigan sila sa buhay. At huwag tayong maging ganun. Okay? Ako po, bata pa lang po ako, dahil ko nang na-experience na daming realization, pag ganito pa lang, hirap ng turuan. So, hayaan na natin sila, ang Diyos na yung bahala sa kanila. Kasi, success is the best revenge. Focus tayo, okay, sa ating goal. Okay? Huwag tayong magpatinag. Huwag mabasag yung pangarap natin dahil lang sa kanila. Okay? Kaya, always trust in God. Okay? Sa aking life verse, sabi nga doon, for with God, nothing shall be impossible. Okay? Mahila ka man pababa, pero babalik din tayo sa dati na may kasamang Panginoon. Thank you po sa panonood at abang-abang lang po kayo sa aking mga sunod na vlog dahil pa-excite po ng pa-excite yung ating mga story at mga video. Salamat po and dito muna tayo. God bless you all. Ingat po ang lahat.